when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church mga kapatid and Seventh-day Adventist Church mga kapatid, sa katauhan ni Brother Denmar Santiago ng SDA at Brother Max ng SDA. Ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang utos ng pag-iikapo ay utos ng Diyos sa mga Kristiyano. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang utos ng pag-iikapo ay utos ng Diyos para sa Kristiyano. So affirmative natin dito si Brother Denmar Santiago at negative naman si Brother Max. At sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes na rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. So meron tayong rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Rule number 2, yung close-ended question. Categorical ito, dapat unang mamili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi kayo makapili or hindi nyo masagot ng direkta ang tanong. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat kayo magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan, at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin.
Ngunit merong tayong pinapayagang mga salita gaya ng mangmang, demonyo, kulto, o sinungaling mga kapatid kung ginagamit sa konteksto ng argumento. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko papayagang may tanong yan. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question po pwede kayong magtanong ng mga ganun. Ngunit may karapatan din na itanggi o hindi sagutin ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi din ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, iba pang epekto ng dulot ng debate na ito. So, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth. Nagmamoderate ako for many years mga kapatid. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Nakamute ka bro. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay. So before natin simulan, okay bro? Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative at baka gusto niya ding ikwento kung paano nagsimula ang topic na ito. Affirmative, pakilala ka kapatid. Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po, ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago ay sumasayang papawi dito sa platform ni Brother Rasha, ang pambansang moderator at non-SDA manager ng Advent Biblical International Ministry, mga kapatid. Kaya ngayong gabing ito ay ating patutunayan ang isang katotohanan na sinasampalatayan ng ating mga Adventist. Yun yung pagbibigay ng ikapu, ng mga Kristiyano. At yan ay ating patutunayan sa pamamagitan ng Biblia, ng ating church manual, ng ating fundamental beliefs, at gayon din ng mga circular at mga letter mula sa General Conference. So, sa gabing ito mga kapatid, tutuldukan natin kasi matagal nang umaaligid sa ating mga debate sa comment section si Brother Max at ako'y naalibadbaran na doon sa kanyang ginagawa na pagko-comment. So, trinay natin siyang i-invite para yung paghihimutok niya ay kanyang mailabas, yung kanyang sama ng loob. Kaya dito sa gabing ito ay ating itatayo ang isa sa mga doktrinang hindi niya matanggap. Yun ho ang stewardship o yung fundamental beliefs number 21. Pero gayon pa man mga kapatid, kapayapaan nawa ng Panginoon ang umiral sa debating ito at katotohanan lamang niya ang siyang inyong marinig at hindi po ang boses ng inyong pong maliit na lingkod na kasangkapan lamang ng Panginoon. Kaya pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon mga kapatid sa inyong panonood at naway kayo samahan ng Panginoon. Kung saan man kayo naroon, buhusan niya po kayo ng biyaya na sagana at ng inyong pamilya. Back to you, Brother Rasha. Okay, at syempre yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi po. Medyo pause ako sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod, si Brother Max, ay kasalukuyang kaanib ng Seventh-day Adventist. Ang inyong lingkod ay hindi laban doon sa doktrina ng pag-iikapo. Sa katunayan ako ay Adventist. Nagsimula ang usaping ito
sa pagtatanong ng inyong lingkod sapagkat ang mga yan ay mahuhusay. Iniisip kong handang sumagot sa mga tanong ng mga kapatid. Pero ang kanilang estilo ay katulad niya, kita nyo, inaalibadbaran. Ako daw ay galit. Naghihimutok. Ano? Kita nyo? Yung mga pananalita na yan ng mga nakikita natin no? Kaya kayo ay mapupurbo kung paano kayo ay sasagot sa kanila. No? Ba't inaalibadbaran? Ako daw ay galit. Hindi ako galit sa inyo. Mahal na mahal kita. Brother Denmark. Kahit kung ano nung pinagsasabi mo sa akin. Nangyari ang debating ito sapagkat ako'y nagko-comment sa iyo na sabi mo hindi kailangan ng bautismo. Yan ang aking kinument. Hindi kailangan sumunod sa utos. Doon ako tumutol sa iyo. Tapos hinamon mo ko ng debate. Sabi ko, pumili ka ng paksa na gusto mo kung saan ka makakalamang. Itong ika po ang iyong ginusto. Ikaw ang gumawa ng paksa. Patutunayan mo. Nilagay mo akong negative. Kahit na anong gawin natin, di negative ako, yun ang paksa mo kung ilagay mo kung affirmative, pwede rin ako ang affirmative, ikaw ang negative. Ganun lang. Ngayon, sapagkat ang paksa mo ay akong negative, tatayo ako sa negative. Patutunayan mo na ang pag-utos ng pag-iikapo ay para sa Kristiyano, negative naman ako. So, yan po ang naging dahilan. Kung kaya nagkaroon ng debating ito, yun po sa pamamagitan ng hamon ni Mr. Denmark Santiago na magaling na debatista ng Adventist. Sa katunayan, siyang gumawa ng paksa, siyang naghamon, siya nagbayad, ako po'y tumutugon lang. Para makita natin kung gaano kagaling yung si Denmark. Okay po, maraming salamat po at magandang gabi naway ang pagpapala ng Diyos at ang katotohanan ng maghari ayon sa banal na kasulat. Magandang gabi po. Okay mga kapatid, so umpisahan na natin ang ating debate at kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon or mag-comment kayo ng @highlights or @followers mga kapatid dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends dyan sa inyong Facebook mga kapatid. So simulan na natin ang ating debate and again, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang utos ng pag-ikapo ay utos ng Diyos sa mga Kristiyano. Brother Denmark Santiago ng SDA, your time start now, bro. Okay, sa mapagpalang gabi po mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyo pong muli talingkod kay Cristo, Brother Denmark Santiago. Isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist. Kaya sa gabing ito ay ating papupurihan, luluwalhatiin, at itataas ang dakilang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng pag-aaral ng kanyang salita. No, bagaman ito ay nasa agresibong pamamaraan, no, ang ating gagawing pag-aaral ay pagtutuwid, no, pagmamahal sa isang kapatid na siya'y nagkaroon ng mga hinanakit sa doktrinang ito, no. Kaya nung aking mapanood yung kanyang video, yung kaanib, doon sa pag-aralan natin ministry, no, ay aking naitanong sa aking sarili, no, ilang beses siyang sinagot ni Brother Johnson doon. Hindi pa ba sapat ang sagutin siya ng isang beses? No? Kaya upang maitanong niya yung mga nais niyang itanong na hindi maibigay ni Kuya Johnson sa kanya, sa akin niya itanong. At sasagutin natin hanggang sa ating makakaya. At meron po tayong tatlong pinagbabasihan ng ating pananampalataya. Kung ang Katoliko, mayroong Biblia, Magisterium at Tradisyon. Tayong mga Adventist, meron tayong Biblia, Fundamental Beliefs, at mga writings ni Ellen White. Bagaman tayo ay kilala na sola scriptura, mga kapatid, tayo'y naniniwala din sa sulat ni Sister White bilang isang propetisa sa bayan ng Diyos sa mga huling kapanahunan ito. No? So, umpisa po natin bilang afirmatibo ang pagpapatunay ito. No? So bilang isang Adventist, gusto ko pong sitasin ang ating 28 fundamental beliefs
number 21. And sabi dito, we are God's stewards, entrusted by Him with time and opportunities, abilities and possession, and the blessings of the earth and its resources. We are responsible to Him for their proper use. We acknowledge God's stewardship by faithful service to Him and our fellow human beings by returning tithe and giving offerings for the proclamation of His gospel and the support and growth of the church. Stewardship is a privilege given to us by God for nurture in love and victory over selfishness and covetousness. Stewards rejoice in the blessing that comes to others as a result of their faithfulness. Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Chapter 2 verse 15. 1 Chronicles chapter 29 verse 14. Haggai chapter 1 verse 3 to 11. Malakias chapter 3 verse 8 to 12. Matthew chapter 23 verse 23. Romans chapter 15 verse 26 and 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 9 to 14. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 15 and chapter 9 verse 7. So, nakita po ninyo ang paniniwala ng mga Adventist, no? Kaming mga Adventist, biblical po ang aming paniniwala. Oh? So, bago tayo pumunta sa kung anuman, ang una nating poste na itinatayo sa debating ito ngayong gabi, dapat tutulan ng negatibo ang mga talatang ito ng ating fundamental beliefs. Dapat niyang mapalabas na hindi biblikal ang pagbibigay ng ikapo, na ang mga Seventh-day Adventist na mga Kristiyano, no, mga hintil na Kristiyano, no, na siyang nagsitanggap ng aral na buhay mula sa iglesia sa ilang, Gawa 7:38, no, ay hindi pinamanahan ng iglesia sa ilang ng katuruan patungkol sa ikapo. No? Gayon din ng mga talatang nakasaad dito sa fundamental beliefs. Sa madaling salita, ang unang problema ng ating negatibo ay itumba ang ating 21st fundamental beliefs. Pinatunayan natin ang pagbibigay, ang pagbabalik ng ikapo, biblical, mula sa ating fundamental beliefs. Bilang isang Seventh-day Adventist, dapat nakahawak tayo sa fundamental beliefs. Katunayan, karagdagan, sa panahon ho ng mga patriarka, wala pa pong distinksyon ang Hudyo at Hintil. Sino ang pinakaunang taong nagbigay ng ikapo? Si Abraham. Mga Orthodox Jew, no? Yung mga sumunod, sila Moses, and etc. No? Pero ito, si Abraham, no? Sa simula ng panahon, no? Sa aklat ng Henesis, nagbigay siya ng ikapo kay Melchizedek. No, dito sa Genesis chapter 14 verse 19 to 20. He blessed him and said, "Blessed be Abram by God Most High, maker of heaven and earth. Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." And Abram gave him 1/10 of everything. Ano pa? Dito naman ho sa Levitico 27:30, no? At gayon din sa Bilang 18:25 hanggang 26 at Deuteronomio 14:22. Inutos ng Panginoon na magbigay ng ikapo sa bayan ng
upang magamit sa kanyang bahay. Kaya nga sabi dito sa Malakias 3, ang sabi, upang magkaroon, that there may be food in my house. Magagamit sa pangangaral. Ikalawang problema ng ating negatibo, patunayan niya o tutulan niya kasi negatibo siya. Tutulan niya na si Kristo hindi ang Diyos ni Moses. Pag sinabi natin Kristiyano, mga kapatid, pag sinabi natin Kristiyano, mga sumusunod kay Kristo. Mga sumusunod kay Kristo. Samantalang ang katotohanan ng Biblia, ang Diyos na nag-utos kay Moses sa Exodo 3:14 at Juan 8:58 na nagpakilalang ako nga ay si Jesus. Excuse me. Sa madaling salita, mamumblema ang negatibo, paano niya pababagsakin ang ikalawang poste na ang mga tagasunod ni Kristo nagbigay ng ikapo maging sa matandang tipan. Maliban lamang na ang ating negatibo hindi naniniwala na ang Diyos na si Kristo na ikalawang persona ng Santissima Trinidad hindi umiiral sa matandang tipan. Pero bilang Adventist, naniniwala tayo na si Kristo ang nag-utos ng Sabat, si Kristo ang nag-utos ng mga pag-iwas sa mga karumal-dumal, at si Kristo din ang nag-utos kay Moses sa ikapo. So ano ang tawag doon sa tagasunod ni Kristo? Mga Kristiyano. Napatunayan ba natin ang proposisyon sa ikalawang poste? Oo, napatunayan natin. Ngayon, ating itatag naman yung pangatlong poste. Bilang Adventist, naniniwala tayo sa sinabi ni Sister Ellen G. White na the General Conference is the highest authority and the voice of God on earth. Kung ikukumpara sa Katoliko, ito ang magisterium ng Adventist, ang General Conference. Naku, sayang. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Max ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay. Ang ating tema ay patutunayan ni Brother Denmar na yung utos ng pag-iikapo ay utos sa mga Kristiyano. Saan sa mga talatang binanggit mo? Genesis 1:26 hanggang 28, Genesis 2:15, Haggai 1:3 hanggang 11, Matthew 23:23, Malakias 3:8 hanggang 12. Na yan ay iniutos sa Kristiyano. Ang tanong mo ay saan? Lahat Saan? po. Lahat daw. Lahat po. Wala tayong gagawa sa sagot mo. lahat. Okay. Alam mo naman yan ang tagapakinig eh. Bakit? Wait lang, magpapaliwanag. Wait lang. Sige, So, proceed. masagot pa ako. Kaya ng ating unang poste, ang ikalawang poste natin, ang mga sumusunod kay Kristo, tinatawag na Kristiyano. Ang Diyos na nag-utos na mangiling ka ng Sabat, at yung Diyos na nag-utos na mag-ikapu ka, ay si Kristo. Okay. Pag sinabing Kristiyano, aware ka ba doon sa Aklat ng Gawa na doon lang unang tinawag ng mga Kristiyano? Yun ang aking punto, kaya yung ating tema, Kristiyano. So, kung yan ang sagot mo, wala tayong magagawa. Yan naman ay alam ng nakikinig. So, kung totoo lang, wala akong itatanong sa iyo eh. Kasi sa iyong diniscuss, sa iyong nilatag, wala ka namang nabanggit Question lang, na yan ay utos sa Kristiyano. Parang wala na akong tanong eh.
Kahit anong sabihin niya, naroon, pero wala Okay, naman. okay lang. Ah. Okay, Okay okay. lang. Wini-wave ko na yung aking Wini-wave tanong. mo na. Okay. Wala naman eh. Mm. Okay, bro. So, Okay, Kaya, okay. okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng negative. So dako tayo sa kanyang presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Aki Noak ng Judaism. Bakit puro SDA ang nagde-debate? Shoutout din kay Reme Derecho Offshoot yang LGT. Shoutout din kay Pebwen Dalida, SDA lang sa pangalan niyan si Max. Shoutout din mga kapatid kay Remy Derecho. Max, matulog ka na lang, laglag ka na sa topic na yan. Shoutout din kay Kalka Edong. Sabi niya, wala nang lumalaban sa SDA kaya sila na lang. Shoutout din mga kapatid kay George Untong. Basta SDA walay. Okay, hindi pwedeng banggitin. Shoutout din mga kapatid kay Noel Ramos. Dalawang mananampalataya nag-aaway, walang pagkakaisa. Epeso 4:5. Shoutout din kay Amy Alfonso. Reveal the truth. God bless po. Jezreel Cueto, kalaban ng SDA yan si Max. Shoutout din mga kapatid dito kay Rinaldo. At Bongski Ikban, kita mo wala nang maitanong si Bro Max. Shoutout din kay Feby Dalida, magtanong ka Max. Shoutout din kay Jason Gulong, dyan kasi nabubuhay yung mga pastor na sa ikapu. Wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo sa panahon niya na mag-ikapu pa ang mga Kristiyano, maski nga yung mag-abuloy na mga Kristiyano ay pinag-aabuloy lang sila para sa mahihirap na kapatid na nasa Jerusalem. At Bongski Igban, naku naman Bro Max, parang hindi mo alam ang tanong mo. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Max, your time start now. Okay. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi yun hindi na yung sasagot niya eh. Meron. Pero kita yan ang nakikinig at kita naman ang nagbabasa ng banal na kasulatan. Na walang anumang utos sa Kristiyano ang Diyos na ikaw ay mag-ikapo. Walang ganon. Kasi ang pag-iikapo, yung utos. Yung utos ng pagbibigay ng kasampung bahagi ay nagsimula kalinsabay ng santuario. Aklat ng Exodo Kapitulo 25, 8 hanggang 9. At kanilang igawa ko na isang santuario upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng kasangkapan niyon ay gawin ninyo. Yun ang iniutos ng Panginoon kay Moses. Iniutos din yung mga ngasiwa dito. Mula dun sa 26, chapter 26, 27, 28, 29, 30. Ang makita niyo dito sa talatang 1 ng Kapitulo 28, at ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang kanyang mga anak, na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, si Aaron, si Nadab, si Abio, si Eliezer, si Tamar, mga anak ni Aaron, at igagawa mo ng mga banal na kasuotan, si Aarong iyong kapatid sa ikalululahati at ikagaganda. Kita nyo? Pati yung mga damit ay iniutos kay Moises. Pati yung maglilingkod ay itinalaga ng Diyos kung sino, si Aaron at yung mga Libita. At ito ang bagay na iyong gagawin sa kanila na ibukod sila upang sila'y mga siwa sa aking katungkulang saserdote. Yun ang utos ng Panginoon. Exclusive talaga yan. Ang pangangasiwa doon sa santuario ay gagampanan ng mga saserdote. Paano mabubuhay yung saserdote? At yung mga Libita na itinalaga ng Panginoon doon sa santuario. Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 18, ang talatay, simulan natin agad sa 20. Kasi mula 1 yan eh. Mula sa 1, makikita niya kung anong gampanin o anong tungkuling ibinigay at itinalaga ng Diyos sa mga Libita at saserdote. Kaya dito sa talatang 20, yung exclusive tungkol dun sa pag-iikapo. Ito po. Kaya hindi po pwedeng basta na lang natin gagawin ang bagay nito sabagat ito'y maselan. Sabi rito, ang bahagi ng mga Libita ay ang ikasampung bahagi na ibibigay ng Israel na ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa santuario. Mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa toldang tipanan o doon sa santuario, kundi magkakasal sila at mamamatay. Ang mga Libita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa santuario at pananagutan nila ito.
Ito ang tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng kanyang saling lahi. Subalit walang kaparting lupa ang mga Libita sa Israel. Sapagkat ang bahagi ng mga Libita ay ang 10 bahagi ng buong Israel. Kaya ko sinabing wala silang kaparte sa Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Libita, pagtanggap ninyo ng mga 10 bahagi ng mga Israelita, iahandog ninyo kay Yahweh ang 10 bahagi noon. Sa makatuwid ay ang 10 bahagi ng 10 bahagi. Ang handog ninyong ito ay siyang katumbas ng handog ng ibang lipi mula sa ani ng kanilang mga bukirin at ubasan. Sa gayong paraan, kayo mga ni maghahandog ng 10 bahagi kay Yahweh sa pamagitan ng 10 bahagi na tinatanggap ninyo sa mga Israelita, yun naman ang ibibigay kay Aaron. Ang pinakamainam na handog na tinatanggap ninyo ay inyong iahandog para kay Yahweh. Kaya sabihin mo sa kanila na pagkatapos ibukod ang pinakamainam na bahagi ng 10 bahagi ng buong Israel, ang matitiray kanila na. Yan ang siyang katumbas ng inaani ng ibang lipi sa kanyang mga bukirin sa ubasan. At maaari nilang kainin iyon kahit saan, pati ng kanilang sambahayan, sapagkat yun ang kabayaran sa kanila sa paglilingkod nila sa santuaryo. Hindi kayo magkakasala sa pagkain ng matitira kapag naibukod na ninyo ang pinakamainam. Ngunit kung hindi pa naibubukod, ay nayahandog kay Yahweh ang mga pinakamainam at itikinain ninyo, ituturing na nilalapastangan ninyo ang handog ng mga Israel at kayo'y dapat mamatay. Ganyan kasailan ang pagtatalaga ng Diyos kung sino maglilingkod, kung paano gugugulin, kung paano kakainin yung mga banal na bagay. Alam ninyo, sa talatang 32 ang mga referensya niyan. Kapag ang hindi anak ni Israel o anak ni Libita o anak ni Aaron ay kumain ng mga bagay na yon, ay merong sumpang kamatayan. Kahit nga yung mga anak ni Aaron at kumain na sabi do'y marumi, na sila'y nangaagasan o nakahipon ng arumaldumal na hayop at kumain noon, ay nagiging may sumpa sa kanila. Sila'y pwedeng mamatay. Ganyan kasailan. Hindi basta ibinibigay ang 10 bahagi sa hindi naman taong itinalaga ng Diyos. Sinong itinalaga ng Diyos para sa paglilikom ng mga 10 bahagi? Aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, ang talatay 5, ganito po ang pagkawika. Apostol Pablo. Sabi rito, at katotohanan ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan. Ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ang inutusan lamang ng Diyos ang ayon sa Biblia na kumuha o maningil o mangolekta ng ikapo ay walang iba kundi ang mga Libita, saserdote. At ang kanilang kukolektahan ay yun lamang kanyang 11 kapatid. Sa laman yung Israelita. Hindi naman nangilak sa hintel. Hindi naman nangilak sa mga Kristiyano. Kaya nga, ang utos ng pag-iikapo, ito ay utos doon lamang sa Israel nung panahong umiiral ang santuaryo. Sapagkat kita natin na walang ibang sinusuportahan ang 10 bahagi at mga handog nung panahon yon, kundi ang gawain ng mga seremonyalis ang sacerdote doon sa santuaryo. Kaya nga sa aklat ng aklat ng Juan, Kapitulo 19, ang talatay 30, nung mamatay si Kristo sa krus, ang sabi niya, it is finished. Mateo 27:50-51, kasabay ng pagkamatay ni Kristo, ay nahapak naman ang tabing sa templo. Hudyat yun, natapos na lahat ng gawain sa templo. Lahat ng seremonyales na umaanino sa pagtubos ni Kristo, lahat ng gawain sa santuaryo, ay natapos na po ng kamatayan ni Kristo. Kaya after ng kamatayan ni Kristo, wala na tayong makikitang referensya sa Biblia na ang iglesia ay nangilak pa ng ikapo, unang 10 bahagi, para doon sa santuaryo. Kasi AD 70, lalo na noon, nawasak na ang santuaryo. Yung salitang Kristiyano, nagsimula po sa 11 ng gawa. Doon lang nagka-Kristiyano. Noong tanggihan ng Israel, ang ating Mesiyas, ay doon pumasok ang pabalita sa mga hintel at doon nagkaroon ng tinatawag na Kristiyano. Bagaman mayroong mga sumusunod sa ating Panginoon na sabi niya sumusunod kay Kristo, hindi po Kristiyano ang tawag doon. Mga Israelita yon, Hudyo.
Kaya pagka ang ating susundan ay ang katotohanan banal na kasulatan, ay walang utos ng pag-iikapo sa mga Kristiyano. Hindi po yan applicable. Katulad din ng paghahandog yan, kasama yun ng handog at ikapo. Yung handog na hayop sa kasalanan. Yun ang mga ating ginagawa ngayong handog, hindi naman yan hayop, hindi naman yan nagpapatagas ng dugo, iba yun. Yung handog at ikapo, yun ang magkasamang tinapos ng santuaryo, tinapos ng kamatayan ni Kristo. Hindi natin pwedeng ikaw ay gumagawa ka pa ng mga bagay na akibat ng santuaryo, pero nananampalataya kay Kristo. Yun ang tinatawag na mix-mix. Hindi mo pwedeng pagsamahin yon. Nawawalang kabuluhan ang dugo ni Kristo kung ikaw ay gumagawa ng mga gawaing ukol sa santuaryo. Kanino mo ibibigay ang ikapo sa panahong ito? Wala namang saserdote na. Tapos na. It is finished. Malaking kasalanan na kung itibigay mo sa hindi libita at hindi saserdote. Kung ang pagbabatayan ay utos ng Diyos sa Biblia. Walang itinuturo ang Diyos na magbigay ang mga hintel na Kristiyano. Yung kanyang mga talatang binabasa, kaya hindi na ako nagtanong, puro naman kasinungalingan ang sagot. Meron bang Kristiyano doon sa Heneses? Meron bang Kristiyano sa Malakias? Di dahil naglulukuhan kung ako'y magtatanong pa na magtatanong, oo lang ng oo. Yes, si Kristo ay existido o ang Jesus ay existido from the very start. Ang ating tinatanong, yung Kristiyano, hindi iniutos sa Kristiyano, lalo't nung mamatay na si Kristo, wala nang ikapong iniutos sa mga Kristiyano. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpahayag ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Brother Max, kapatid, ganito. Ang tanong ko, buong puso mo bang sinasampalatayanan itong Biblia? Yes or no? Yes. Yes. Paliwanag, bro. Okay. Next question. Ito naman, buong puso mo rin bang sinasampalatayanan yung exposition at ating mga doktrina dito sa ating fundamental beliefs? Yes or no? Kapag naaayon sa banal na kasulatan, sinasampalatayanan ko. Pag wala sa banal na kasulatan... Mr. Moderator? Objection muna, proceed. Objection? Mr. Moderator, yung aking kapatid na aking tinatanong, si Brother Max, ay dapat na sumagot base sa ating rules, categorical. Okay, so... Ang tanong ko po, Mr. Moderator, uulitin ko. Buong puso niya bang sinasampalatayanan yung aming mga katuruan o doktrina na nakasulat sa aming fundamental beliefs? Yes or no? Yes or no muna, tapos magpaliwanag. Kung hindi makapili, pwede 10 seconds. Brother Max? Yes or no? 10 seconds. Proceed. Kasi yung yes, pwedeng no. Sinasampalatayanan ko kung ayon sa Biblia. Yan ang ating fundamental belief number 1. Next question. Dapat to the law and to the testimony. Okay. Wala sa Biblia, no. Proceed, next question. Next question. Buong puso ka rin bang sumasampalataya sa sulat ni Ellen White sa SOP? Yes or no? 10 seconds. Proceed. Okay, yes. Meron kung ayon sa Biblia, no. Kung walang batayan sa Biblia. Next question. Yun bang ating 28 fundamental beliefs at yung mga sulat ni Ellen White hindi nakabatay sa Biblia? Yes or no? Merong nakabatay, yes o no? 10 seconds. May nakabatay, merong hindi. Next Okay. question. Meron daw or Sa madaling salita, kung may hindi nakabatay sa Biblia, sa 28 fundamental beliefs at sa sulat ni Ellen White o sa SOP, ibig sabihin, hindi mo buong sinasampalatayanan itong 28 fundamental beliefs at yung SOP dahil may hindi nakabatay umano sa Biblia, sabi mo. Yes or no? Yes. yes. Kung hindi nga nakabatay, hindi ko pininiwalaan. Okay. Tatanungin kita, kapatid, ano yung sinasabi mong hindi nakabatay sa Biblia
na turo ng Adventist sa 28 Fundamental Beliefs at sa SOP? Like that. Saan ka nakakita ang iutos mo yan? Sa Kristiyano? Ay wala kang utos sa Kristiyano niyan. Ika po, tingnan mo yung mga batayan, puro Old Testament, existido ang santuaryo. Ang usapin ay Kristiyano. Hintil na naging Kristiyano. Saan iniutos ng Diyos na maging kaakibat o maging kasama ng mga hintil na Kristiyano na magbalikat ng ika po? Next question. Wala. Okay, next question, kapatid na Max, no? Sa panahon ni Abraham na siyang nagbigay ng unang ikapo sa Panginoon, sa panahon ba ni Abraham umiiral na ang sanktuaryo? Yes or no? Walang santuaryo pa. Wala. So, hindi ka naniniwala na may sanktuaryo sa langit sa panahon ni Abraham? Yes or no? Ay kung ang sa langit meron, alam kong tinatanong mo sa lupa. Kung sa lupa wala, sapagat ang santuaryo ay sa panahon ni Moses nagawa. So, sa panahon ni Abraham, may sanktuaryo sa langit at nagbigay siya ng ikapo. Sa panahon ba natin ngayon ng mga Adventist, tayong dalawa, Adventist, nasaan ang sanktuaryo? Nasa langit ba o nasa lupa? Nasa langit. Nasa langit. Nasa langit. So, dahil nagbigay ang Diyos, sabi mo kanina, kaalinsabay ng sanktuaryo yung pagbibigay ng utos, ibig sabihin, dahil may sanktuaryo sa panahon ni Abraham at may sanktuaryo pa rin sa ating panahon ngayon, so ibig sabihin, para makikonsistent ka, dapat bang magbigay ng ikapo sa ating panahon gaya ni Abraham? Yes or no? Yes or no? Wala namang utos sa panahon ni Abraham. No. No. Sa panahon ni Abraham walang utos, sa panahon natin wala ring utos sa Kristiyano. Ang santuaryo sa langit, di naman nangangailangan ng ikapo. Ano yun? Si Kristo ba nangangailangan ng ikapo? Ang dakilang saserdote ba nangangailangan ng ikapo sa langit? Saan ko mababasa? Okay, next question. Sa madaling salita, sumusunod si Abraham nang walang iniuutos sa kanya? Wala yung sinusunod, kusang loob yun. Yun ang pasya ng kanyang puso. At saka dapat maunawaan mo yung pagbibigay ni Abraham, hindi naman kagaya ng pagbibigay mo. Nanamsam yun sa pakikidigma eh. Ikaw ba mananamsam muna ngayon para mag-ikapo? Di mo ba alam na isamsam naman sa digma? Ang iniutas mo naman ay galing sa hanap buhay. Kaya hindi iba yung Abrahamic tithe, iba yung Levitical tithe na iniutos mo. Okay, may tanong ako. Tanong ko. Sino ang kauna-unahang Levitical priest? Si Aaron ang itinalaga at yung kanyang lahi at saka yung mga Levita. Yun ang hindi ko alam kung pangalan kung sinong pinakauna. Basta ang binasa ko, ang itinalaga ng Diyos ay si Aaron at yung mga Levita. Next question. Si Aaron. Okay, next question. So, ang pinakaunang saserdoteng Levita ay si Aaron na siyang dapat magbigyan ng ikapo batay sa iyong presentasyon. Susundan kita, kapatid. Sinong paring Levita ang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang ikapo? Sino? Yung gadget ko namatay. Okay, ulit na lang. Ulit. Ulit. Okay. Ulitin ko ha, kapatid ha. Ulitin ko. Sige po. Sinong paring Levita ang pinagbigyan ng ikapo ni Abraham? Kasi sabi mo kanina, dapat sa paring Levita magbibigay ng ikapo. At ang pinakaunang paring Levita ay si Aaron. So ang tanong ko, sino ang pinagbigyan ni Abraham ng ikapo na paring Levita? Ang itinatanong mo yung paring Levita ay si Aaron. Pero yung pare, saserdote, nung araw kasi bawat matatanda, yung mga panganay, ay tinatawag ng saserdote. Ngayon, sa panahon ni Abraham, si Melchizedek. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Jisrael Cueto, maraming maliligaw itong taong ito, dapat tanggalin na yan bilang SDA. Shoutout kay Jaime Monteverde, kung walang utos na ikapu sa panahon ni Abraham, bakit nag-iikapu si Abraham? Ay naku Max, talo ka na sa katwiran mo, mag-ikapu ka Max.
Shoutout din kay Remy Derecho, sablay na naman paano ito naging SDA. Shoutout din mga kapatid dito kay Jason Gulong, yung ika po ba ngayon ay mapupunta sa langit? Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz, hindi ninyo dapat sampalatayanan iyan dahil si Jesus lang ang dapat sampalatayanan ng mga tunay na Kristiyano. Shoutout din kay Mark Ray Belane, talo na SDA, pareho SDA. Shoutout din mga kapatid kay Eric Palar, Pamarkan, Full Treasure. Ayan. All both old and young would their duty. There would be no debt in the treasury. If all would pay a faithful tithe and devote to the Lord the first fruit of their mercy, there would be a full supply of fund. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso, Pastor Rian Fuentes, Pastor Elmer Chavez ng Baptist, Jaime Monteverde, Style MCGI, tirada ni Bro Max, nagmumura pa yan. Shoutout din mga kapatid dito kay Ruben Ankilada, fake SDA yan si Reme Derecho, nagjuduty yan kahit Sabado na. Shoutout din mga kapatid dito kay Febwin Dalida, at kay Febwin Dalida, lakas nito ni Max makipag-debate, wala din pala itong alam. Shoutout din kay Lisang Arnold, Mateo 23 verse 23, dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Shoutout din mga kapatid dito sa ating si Bongs May Igman, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseo, kayong mga mga pagkunwari. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Brother Denman Santiago ng SDA, your time starts. Sabi ni Max kanina, mahal niya daw ako. Mahal ko rin naman si Brother Max bilang kapatid, no? Kaya nga ako nalulungkot mga kapatid kasi hindi niya pala buong sinasampalatayanan ang sulat ni Ellen White at ang ating fundamental beliefs. Mga kapatid, sa church discipline, ang ganitong bagay ay nahuhulog na sa tinatawag natin sa ating church manual na apostasy, no? At ayaw naman natin mga kapatid na kung sino mang pastor o elder na makarinig at makapanood ng debating ito ay i-dispelo ang ating kapatid na Max. Kaya nga mayroon tayong ganitong debate upang sana'y maging malinaw, mabuksan ng kaisipan ng ating kapatid, no? Ngayon, tinatanong ko siya kung buo niya sinasampalatayanan. Hindi daw, dahil daw may mali. Ano yung mali? Yung pag-iikapo, no? Hindi niya sinasampalatayanan yun. Medyo magulo, no, yung kanyang latag kasi ang sabi niya, no, ang pag-iikapo ay kaalinsabay ng sanktuaryo. So sa kaalinsabay ng sanktuaryo, mga kapatid, ay yung pagtatalaga ng saserdote. Samantalang sa panahon ni Abraham ay maliwanag na wala namang saserdote na Libita dahil si Aaron ang pinakaunang Libita. Sa madaling salita, sumunod si Abraham nang walang inuutos sa kanya. So paano mo rin masasabi, Brother Max, na sumunod si Adan at Eva sa Sabat kung walang iniutos din sa kanila? Samantalang ang utos ay lumitaw doon sa Exodo 20, talatang 8 hanggang 11. Gayon ang lumalabas, Brother Max, dito. Lumalabas, nakikipisan ka doon sa mga kaaway ng ating iglesia na ang kautusan ay para lang sa Israelita. Partikular dito sa ikapo. Mabuti pa ang evangelical na pastor na kilala ko. Kinuha ang ikapo, yung Sabat tinanggihan. Oh? Bakit? Oh. Bakit mas nagagalak tayo doon? Kasi bagaman hindi niya naunawaan ang Sabat, naunawaan niya ikapo. Bakit? Gaano kahalaga pag ikapo?
Ha? Gaano kahalaga ang pag-ikapo? Ito'y pagbabalik sa Panginoon. Kaya nga sabi ng ating General Conference, no, of the Seventh-day Adventists, na-publish din ito sa Review and Herald noong 2015, bagong-bago. Page 169. In recognition of the biblical plan and solemn privilege and responsibility. Napakinggan mo, Brother Max. Biblical. That rest upon the members as children of God and the members of His body, the church. All are encouraged to faithful return a tithe, 1/10 of the increase of personal income into the denomination's treasury. Dito nga, di ba, magbibigay o magbabalik ng ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15. Oh, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos, suhay at saligan ng katotohanan, pillar and foundation of truth. Oh. So, hindi ba napakaliwanag nito na isa sa mga aral na buhay na ating tinanggap mula sa iglesia sa ilang ang pag-iikapo. No? Gawa 7:38. Kasi lumilitaw, dahil hindi natin mababasa ang utos na mangilin ng Kristiyano ng Sabat sa bagong tipan, huwag na tayo mangilin. Parang ganun ang gusto mong palabasin. Dahil walang iniutos na mag-ikapo, huwag na tayo mag-ikapo. Mali. Mali yun, kapatid. No? Mali. No? Kaya nakakalungkot eh. Unang poste natin, balikan natin yung unang poste natin. Binanggit ko na nga itong fundamental beliefs. Ang daming talata nito. Kasi ang gusto mong ang laban, biblical. Binigyan kita ng mga talata para masabi na itinatayo ko yung aking proposisyon. Ikalawa na poste. Pangalawa pa nga lang inilatag ko kanina eh. Anong pangalawa? Yung mga Kristiyano, no? Technically, ano ang ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Si Kristo ba umiiral sa matandang tipan? Yes. Siya ang Diyos na nag-utos sa ating mga magulang. Oh. Hindi mo natibag. Wala kang napabagsak sa ating poste. Nananatiling nakatayo, hindi mo natutulan. Naglatag ka ng sarili mo. Ano tawag yan? Ha? Ano tawag yan? Moving the goalpost fallacy. Fallacy yan. It's a wrong argument. No? Pag nag-aral ka ng art of argumentation debate sa theology, that is illogical. No? Oh. Ngayon, kapatid, ng talata, Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Lahat ng bagay dito, no, sa ating paligid, ang lahat ng bagay na ito ay sa Diyos. Mahirap bang magbalik ng kakarampot na ikapo sa Panginoon? Oh, hindi pagbibigay ang ikapo, magbabalik ng kung ano ang pagmamay-ari ng Panginoon. Yun ang prinsipyo ng ikapo. Oh. Hindi naman masama ang magbalik sa Panginoon. Masama ba? Oh. Bukal sa loob ang magbibigay. Brother Max, gusto ko maintindihan mo. Ano ba ang tinututulan dun sa sinasabi mong talata na bukas loob? Ano ba yun?
bukal sa puso na pagbibigay. Yung talatang ginagamit din ng Iglesia ni Cristo. Alam ko, yun yung sinabi ni Pablo eh. Ano ang tinututulan doon ni Pablo? Ano yung nais iparating ni Pablo? Alam mo ba sa theology yung principle and manner? Principle and manner. Hindi tutol si Pablo sa ikapo. Tutol siya sa manner. Bakit? Yung pamamaraan ng pagbibigay, hindi yung pagbibigay ng ikapo, kundi yung pamamaraan ng pagbibigay na may iba dyan na pipilitang magbigay. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Magbigay ng ayon sa puso. Hindi siya against sa pag-iikapo. Hindi katunayan yon na wala ng utos sa pag-iikapo. Dahil ang utos ng Panginoon, Brother Max, kung ikay naniniwala bilang isang Adventist, ang kautusan ng Panginoon, kabilang na ang ikapo, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, mawala man ang langit at lupa, ni isang kudlit sa kautusan, hindi mawawalan ng bisa. Sa'yo 5:18. Tapos sa'yo wala na. Sa mga Kristiyano, biglang nawala na ang ikapo, pero hindi pa lumilipas ang langit at lupa. Di pa ako tapos eh. Dako tayo mga kapatid sa ating 7 minutes na second cross. Brother Max ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay. Isang talata lang na nagutos ang Diyos sa mga Kristiyano na magbigay ng ikapo. Gawa 7:38. Mateo 5:17 hanggang 18. Pakibasa ng Gawa 7:38. Kung meron doong Kristiyano. Meron. Next question. Okay, next. Ano ang utos ng Diyos na ibibigay mong ikapo? Saan kukuha ng iikapuan? Kukuha ng ikapo sa iyong kinikita. Next question. Saan mababasa? Abay, napakarami kong talatang ibinigay kanina. Lahat yun. Isa lang na ang sabi ay doon kukunin sa iyong kinikita. Hindi ko hinihingi yung marami. Magtanong ka. Hindi yung nag-uutos ka. Paki-clarify nga, Mr. Moderator. Kaya nga saan? Patunayan mo yung sinasabi mo. Saan daw sa Biblia na inutos? Anong talata? Talata. Kahit sa comics. Teka, objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Oo. Madami. Nag-a-add home na siya eh. Nag-a-add home na siya. Sabi niya, wag sa comics eh. Hindi naman comics ang pinag-usapan namin, Mr. Moderator. Okay. Ang sabi mo madami, wala ka namang ibinibigay. Ganito. Ganito mo na. Ganito. Okay po. So, balik tayo mga kapatid sa tanong. Tapos yung salitang comics, pinapayagan ko yung mabanggit at hindi naman yan ad home. Ganito bro. Ang tanong dito, saan daw mababasa? Naghahanap ito ng verse. Brother Max, maghintay ka ng talata bro ha. Proceed. Bibigay ko. Deuteronomy chapter 16 verse 15. Batay sa iyo kinikita. Ngayon, yung nag-utos diyan ay si Kristo. At ang tagasunod ni Kristo ay tinatawag na Kristiyano. Hindi tinatawag na Sabadista. Ang tawag Kristiyano. No? So, yung mga Kristiyano nagbibigay ng ikapo. Maliban lang tutulan mo yung ikalawang poste ko, baka manalo ka sa debating ito. Next question. 16 ano? Deuteronomy chapter 16 verse 15. Basahin ko para lilinawin ko lang. Itong araw na ipagdidiwang mo ang pista sa Panginoon mong Diyos
sa dakong pipili ng Panginoon sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong kinikita at sa lahat ng gawa ng iyong kamay, ikaw ay lubos na magagalak. Saan doon? Nabibigyan mong lahat ng iyong kinikita. Saan daw doon? Okay lang, okay lang. Nabasa ko na. Okay. Pinakikita ko lang kung paano nagsisinungaling ang sumasagot eh. Okay, Question saan ba? Hindi dadalhin ako, ang bahay? teka, objection. Okay, Objection, Mr. proceed Moderator. sa objection. Nagsasabi siya, Mr. Moderator, na ako daw ay nagsisinungaling, no? Hindi kasi sinungalingan niyo, Mr. Moderator. Okay, proceed lang sa question again, yung Bro Max. Tuloy ka sa question mo. Okay. Sangayon sa utos ng Panginoon, saan daw dadalhin ang ikasampung bahagi at mga handog? Sa kamalig. Sa bahay ng Diyos. Next question. Yun bang bahay ng Diyos na binabanggit sa 1 Timoteo 3:15? Yun bang bahay ng Diyos na tinutukoy? Yes! At yun ang Seventh-day Adventist na dapat mong pagbigyan ng ikapo. No? Na may proseso yan na ang bawat lokal at distrito at misyon magbibigay ng ikapo, yung kanilang naipon, iaakyat sa General Conference para ipamahagi sa gawain ng iglesia. Next question. Saan sinabi sa Biblia na yung General Conference ay bahay ng Diyos o kamalig ng Diyos? Church ba yun? Is the Seventh-day Adventist General Conference is a church? Bahay ba yun ng Diyos? Bahay ba daw O yun? korporasyon? Okay. Or korporasyon? Ito sagot ha. Okay, ito sagot. Member ka ba 10 doon? seconds. 10 seconds daw, 10 seconds. ito. Proceed. 10 seconds. Ang General Conference ay sumisimbolo sa ating iglesia, nagre-represent na sa ating iglesia. Kung ano man sabihin ng General Conference, sundin mo. Huwag matigas ang ulo. Saan Next question. Next saan sa question. Biblia na yung General Conference ay kamalig o bahay ng Diyos? Kahit sa comics. Okay. Unang Timoteo 3:15. Yung iglesia ng Diyos, ground and pillar of truth. No? Ang General Conference ay ang nagre-represent sa ating iglesia. Ang sabi ni Sister White, it is the highest authority and the voice of God on earth. Kung hindi ka naniniwala kay Ellen White, huwag ka na mag-Adventist, kapatid. Depende sa sulat ni Ellen White. Question lang. Mamaya. Question ka lang. Ba't makuutusan? Sampaling kita eh. Next question. Ikaw yung magtatanong. Ayan. Kaya nga. Kaya nga. Ayan ang mga... Okay. Deuteronomio 14, binanggit mo. Sinusunod nyo ba yan? Kung talagang Yes, existido ang ikaw- pag-iikapo? Yes. Yes, ikaw lang naman ang lumalabag eh. Naintindihan Hindi mo ka naman yun? po. Basahin ko yung 14. Every 3 years, hindi mo dadalhin sa simbahan. Kundi ito ipagpipiesta mo. Nabasa mo ba yung context? Nabasa mo ba daw? Ipagpipiesta at ibibigay mo. O sa mga Objection, Mr. Moderator. sinusunod mo, nagsisinungaling ka. Wait lang. Objection, Brother Mar. Mr. Moderator, Yes, ang gawain po ng negatibo ay magtanong, Okay. hindi ang umiyak. Okay, so ganito. Nagtatanong naman, Brother Max, pero isa-isa lang bro ha, isang question lang kasi medyo multiple question yon. Bro Max, paulit ng tanong bro. Sige bro. Kaya nga, ang tanong ko, yung Deuteronomio 14, every 3 years na ikapo, ang sabi rin ng Diyos ay pipili ng lugar kung saan nila yun gagastusin, ipagpipiesta. Ang tanong ko sa kanya, sinusunod niya ba yan kung talagang existido yung utos ng pag-iikapo? Ang sagot niya ay yes. Nagsisinungaling hindi. Sinusunod namin Proceed sa sagot. ang pag-iikapo. Ikaw lang naman, kapatid, ang hindi nag-iikapo. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. Dako tayo sa kanyang rebuttal pero shoutout muna sa ating nasa live kay Reme Derecho. Dapat discipline na ito si Max ang district kaya ito at conference dapat
ipa-take na ito. Shoutout kay Pebwin Dalida, moderator, sampalin daw. Ano yun? Wala lang sa'yo yan. Shoutout kay Bongski Ikban, tapos member ka ng SDA Bro Max, ikaw na lang dapat umalis dahil kontra ka. Shoutout kay Reme Derecho, wala palang alam talaga si Max sa doctrine ng SDA. Reggie De La Cruz, totoong nagsisinungaling ka Denmar dahil sa panahon ng lumang tipan, wala pang Kristiyano dyan. Araza, Jesse, pwede kami next ni Kuya Max. Shoutout din mga kapatid dito kay okay, Jezreel Cueto, daming lingon-lingon ni Max, ayaw tumingin ng diretsyo. Shoutout din kay Vember Ispaguera, ang mga Diablo galit sa ikapuyan. Shoutout mga kapatid dito kay Jezreel, ayan, kay Pebwin. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Max, 10 minutes rebuttal, your time start now. Okay. Negative tayo, siyempre, kontra tayo sa tayo ni Denmark. So, nakita natin ano po, yung kanyang mga sinasabi at kanyang sinasagot ay puro kasinungalingan. Wala siyang napapatunayan na ang utos ay para sa Kristiyano. Sinabi niya pa, yun daw sabat, iba yung 10 utos. Ang 10 utos ay existido, kalinsabay ng Diyos. Samantalang yung ikapo, ay kialaang naman iniutos ay dahil doon sa saserdote na naglilingkod sa santuario. Ano? Take note, yung kay Abraham, nag-ikapo siya, hindi po yan utos, pusang loob yan. At saka yung kanyang ikapo, ay hindi po yun galing sa hanap buhay, na kagaya ng iniutos ngayon ng mga iglesia. Na lahat, sabi niya, lahat daw ng hanap buhay, wala pong ganon sa Biblia. Ang nasa Biblia, ang bibigyan mo ng ikapo sa Levitico 27, ay yung bunga ng iyong lupain at yung iyong mga hayop, yung mga karpintero, guro, yung mga nagpapaupa, nagpapaaraw, hindi naman hinihinga ng ikapo. Yun lang mga bunga ng pananim, kaya nga may kamalig. Doon iniimbak. At anytime na kailangan doon sa santuario, saka kailangan ng saserdote. Wala namang ibang pwedeng gagamit noon. Ano po? At yung Timoteo, yung bahay ng Diyos doon, yung iglesia, ay hindi po yun yung bahay ng Diyos na tinutukoy sa Malakias o tinutukoy sa Levitico o tinutukoy sa mga bilang. Ang bahay po ng Diyos ay yung sanktuaryo. Yun ang tinutukoy sa Lumang Tipan. Kung saan doon ay merong chamber o kwarto na biimbakan ng ikapo. Nehemias 13, 4 hanggang 10. Yung isang chamber yun doon na imbakan ng ikapo. Kaya yung ating mga iglesia ngayon, hindi yan, kung yan ay bahay ng Diyos, ay di dapat dalhin ang ikapusan sa kamalig. Alin ang kamalig? Sabi niya sa General Conference, ano naging kamalig yung General Conference? Saan sa Biblia yun? Alam niyo, pagka dun mo dinala, ang bahay ng Diyos sa iglesia, yung pwede pa sa iglesia. Ay bakit dinala sa bahay tapos dinala sa kamalig, di baliktad? Baliktad ang utak ni baliktad ang doktrina ni Denmark. Ang utos ng Diyos dalhin sa kamalig para magkaroon ng pagkain sa bahay. Ang ginagawa naman yun, dadalhin sa bahay para magpagkain sa kamalig. Hindi maintindihan, Kaya, labag sa utos ng Diyos yung ginagawa, yung sistema at yung pangangolekta nila ng ikapo. Kasi ayon sa Biblia, binasa ko kanina, Hebrews 7:5, ang meron lang karapatang kumuha ng ikapo ay sino? Mga Levita, saserdote. Saan kukuha? Doon sa Israelita. Wala namang kinuha ng hintil. Kahit sa panahon ng Lumang Tipan, walang hintil na nagbigay ng ikapo. Israel lang, yun lang 12 angkan. Hindi iniutos yan sa mga hintil na naging Kristiyano. Kaya iba yung 10 utos at iba yung pag-iikapo. Yan. Kasi yung ikapo'y kaakibat po yun ng santuario, co-existence and co-terminus. At kasama lang yun ng handog Ba't nga hindi siya naghahandog ngayon? No, ba't hindi siya nagpapatay ng hayop para sa kanyang kasalanan? Kaakibat yun noon. Yun ang mga kasamaan. Ang buong santuario ay tinapos ng kamatayan ni Kristo. Yung sinasabi niya kanina, kita niyo pagka mga yan ay walang maibuga sa argumento, magbabanta na, dapat yan ay dinidisiplina Dapat tatanggalin na kayo ang utos nyo, ang inyong turo, hindi kailangan ng bautismo, ay napakaliwanag sa ating fundamental belief.
Baptism. Kailangan. Sabi mo hindi kailangan. Ikaw ang unang didisiplinahin. Sabi niyo hindi kailangan sumunod sa utos. Kayong dapat disiplina. Ang alam niyo lang ako eh. Kaya ako'y nagtatanong lang sa inyo. Pag hindi niyo masagot, tatanggalin ninyo. Yan ang inyong mga sistema. Ako'y nagtatanong lang. Kayo magagaling araw-araw kayo na dyan sa telebisyon. Araw-araw kayo nasa social media. Laging Biblia ang hawak. Naghahamon ng debate. Magagaling. Eh hanggang ngayon wala namang mailabas na sagot. Anong isasagot sa akin? Tatanggalin ka. Kita mo? Dapat inyo kung liwanag, hindi nyo ako inyong babantaan. Kung ano inyong ibibintang, offshoot, wala din, tuso, yan ang mga style ninyo eh. Ganon ba? Ganon ba ang mangangaral ng Diyos? Hindi ganay ako, magtanong kayo na magtanong sa akin, kahit na sino magtanong, hindi ko sasabihan ng ganon. Kahit kapatid. Na ay pag hindi ko na masagot, sabi, ikaw ay umalis na lang. Ay, yung mga style ninyo yan. Eh, wala namang problema, tanggalin ninyo. Kung talagang wala na kayong alam na isagot. Kaya doon ako, huwag mong isama yung Sabat. Magkaiba yun. Yung 10 utos ay iba doon sa mga kautosang may kinalaman sa santuario, kaakibat ng santuario. Hindi ko tinututulan, biblical naman. Ang utos ng 10 bahagi, pagbibigay. Pero hindi nga yun utos sa Kristiyano. Biblical sa panahon ng Israel. Kita nyo? Ang mali-mali na ang kanya, bahay ng Diyos, para lang madala doon, yun daw sa iglesia. Hindi. Ang bahay ng Diyos na tinutukoy sa lumang tipan ay santuario. Sa panahon ng bagong tipan ng iglesia, wala namang ikapuna doon na dapat dalhin. Walang utos doon mag-ikapo. Kaya yan ang mga argumento na dapat nilang matutulan. Unang-una, kung ngayon na existido pa ang pag-iikapo, ay malaki ang kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Unang-una, ang ikapo gagamitin lamang doon sa santuario. Or else, yun nga, every 3 years, merong 10 bagay na every 3 years, ginagamit yan doon sa ipagpipiesta. Ibibili ng mga pagkain at ibibigay sa mga kapuspalad, sa mga tagaibang lupa, sa babaeng bao. Yun. Hindi naman yung ginagawa ngayon. Ikalawa, ang authority nga, paulit-ulit sinasabi na dapat bigyan ng ikapo ay walang iba kundi Levita or else saserdote. Si Abraham nagbigay sa saserdote. Malaking paglabag sa utos ng Diyos. Ikalawa, hindi naman lahat ng kinikita ay sasabihin mo yung kay Abraham na wala pang santuario, wala pang Levita ay nagbibigay na. Ay bakit ikaw ba nagbibigay ngayon? Ikaw ba nanamsam sa iyong pakidigma? Ang utos ba sa mga Sabadista ngayon ay, makidigma kayo at inyong samsamin. At pag kayo nakapanamsam, bigyan nyo ng ikapo. Hindi. Iba yung ikapo ni Abraham. Huwag kayong pagkakabasa ng ikapo eh. Sasabihin nyo, kita nyo si Abraham nag-ikapo. Ay kanino nagbigay? Si Abraham. Pag binasa mo nga ang Hebreo, bayad yun eh. Bakit sinabing bayad? Kasi nung manalo si Abraham, nakita ni Melchizedek, ipinaglabas ni Melchizedek ng alak at saka ng tinapay. Sabihin lang sa batang kasi nagbarik pa yung dalawa. Alak at tinapay at binasbasan si Abraham. Pagkatapos mabasbasan, nagsaka kayong binigyan ni Abraham ng 10 bahagi ng kanyang samsam. Hindi naman galing sa hanap buhay. Ay ang utos naman ngayon ay lahat, pati magta-tricycle. At dadalhin saan? Saan mo dadalhin? Doon sa hindi naman church. Tapos ang mga ngasiwa, hindi naman saserdote. Bawal yun. Malaking paglabag yun sa utos ng Diyos. Ang nangangasiwa lamang sa 10 bahagi at mga handog ay Levita o saserdote. Ito mo, sa iglesia ngayon, ang iglesia ay pinagkalooban ng ibanghilista, ng apostol, ng pastor o ng propeta o ng kung ano pa man, pero wala ka nang nabanggit ng saserdote. Kasi si Kristo na ang dakilang saserdote na naglilingkod sa makalangit na sanktuaryo at doon na may hindi nangangailangan ng ikapo. Wala akong kung existido ba yan eh? Saan ko dadalhin? Halimbawa, existido ang pag-iikapo, saan ko dadalhin? Kanino ko ibibigay? Hindi nagkakasala ako. Ibibigay ko sa hindi naman saserdote.
Ano, pupunta ako sa pare? Kina Brother Rasa at may pari doon. Eh doon, pwede kasi pari yung kanilang saserdote. Pero, saserdoting, oh. Kaya, kung bibili ang pagbabatayan, sabi ko nga sa inyo, pagbalik-balik lamang kayo. Aklat ng mga bilang, Kapitulo 18, 1 hanggang 32, 27, 30, 32 ng Levitico, 7, 5 ng Hebreo. Yan lang mga talatang yan. Malakias 3, 8. 23 ng Mateo, lahat ng kanyang talatang binabasa ay hindi po yun utos sa Kristiyano. 23 ay buhay pa si Kristo. Meron pang santuaryo. Hindi pa niya handog yung kordero. Kailan natapos yung gawain santuaryo? It is finished. Nung mabayubay siya sa krus. Kaya after ng mga gawa, o doon sa aklat ng mga gawa, sa panahon ni Pablo, sa panahon ng early church, wala nang ikasampung bahagi kayong mababasa doong referensyang nangilak pa. Ang unang iglesia ay sinuportahan ang gawain sa pamamagitan ng pusang loob na pagbibigay. Hindi ako tutol na suportahan ng gawain. Hindi ako tutol na swelduhan ng pastor. Pero hindi galing sa ikapo. Time. Sapagkat hindi yun iniuutos ng Biblia. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa second cause ng ating affirmative. Brother Denmar ng SDA, 7 minutes, your time start now. Okay, una kong tanong, kapatid na Max, no? So, eto. Kasi mahilig ka sa mababasa eh. Sa mababasa sa Biblia, mababasa. Okay. Yayabang mahilig ka sa mababasa, saang talata ko sa Biblia mababasa yung pagdinegatibo ninyo na walang iniutos na pag-iikapo sa mga Kristiyano? Saan po? Ang maliwanag niya, ito. Kasi nga, walang utos sa Kristiyano, kaya hindi yun utos. Katulad nito, saan mababasa sa Biblia na yung linggo ay huwag mong ipangilin? Wala naman. Pero pag ipinangilin mo, kasalanan. Diba? Eh, ganun lang yun eh. That's napaka-simple arithmetic. You don't know how to sing. Eh, ganun lang yan. Huwag mo sabihin, kumuha lang na ba? Kasi nga, walang iniutos. Therefore, walang utos sa Kristiyano. Mali nga yung stand mo. Kaya nga, walang utos sa Kristiyano ang Diyos na siya'y magbigay ng ikapo. Objection, Mr. Moderator. Objection. Oo, batay mo sa ating rules kung ano ang hinihingi, siya ang dapat ang sagutin. No, ang aking hinihingi, Mr. Moderator, ang haba na ng kanyang isinagot, wala po akong narinig na talata. Ang hinahanap ko, di yayabang ang kapatid na Max ay mahilig sa mababasa. Saan po anya, Mr. Moderator, mababasa ni kapatid na Max na hindi iniutos sa mga Kristiyano ang pag-iikapo? Talata po ang hinahanap ko, Mr. Moderator. Eh, 7.5 ng Hebreo. Kaya naman ako nag-explain. Okay. Okay, next question. So, babasahin ko yung Hebreo 7.5, no? At ang mga anak ni Levi na tumanggap ng katungkulang pari ay mayroong utos ayon sa kautusan na maglikom na ikasampung bahagi mula sa taong bayan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagaman ang mga ito ay nagmula sa mga balakang ni Abraham. Eto tanong ko, kapatid, huwag ka magsisinungaling ha. Ang tanong ko kanina, di yayamang mahilig ka sa mababasa. Saan po dito sa Hebreo 7.5 mababasa na walang iniutos sa mga Kristiyano na pag-iikapo? Binasa mo ba? Yes, binasa ko. Ayan, no? Sino Saan? inutos? Sino? Nasira ata. Nawala yung microphone niya. Ulitin ko. Ulitin ko ha, kapatid na Max ha,
huwag ka magsinungaling. Alam naman natin yan, bawal yan. Yung binigay mong talata na Hebreo 7:5, di yayamang mahilig ka sa mababasa. Binasa ko. Brother Max, kapatid na Max, binasa ko. Oh. Saan dito sa talatang ito ng Biblia, Hebreo 7:5, mababasa na walang iniutos na pag-iikapo sa mga Kristiyano? Saan dyan? Pakibasa mo nga sa amin. Baka may problema sa microphone niya. Basa ka muna ng comments, kapatid Arasha. Basa ka muna. O yun, okay na. Nawala, Brother Rashe. Wala. Naka-time stop pa tayo, Mr. Bro Rasha, naka-time stop? Okay. Oh. Okay. Di yamang mahilig ka sa mababasa, binigyan mo ko Hebreo 7:5 na talata. Okay. Saan dito, kapatid na Max, sa Hebreo 7:5, yung sinasabi mo na walang iniutos sa pag-iikapo sa mga Kristiyano? Saan po dito? Saan ba na dito? Okay, babasahin ko. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng kantungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bagi sa bayan ayon sa kautusan. Sino raw ang binigyan ng utos? Anak ni Levi. O, dapat mo lang unawain yon, hindi yung letra por letra. Dapat mong maunawaan, pag sinabing anak ni Levi, hindi kasama yung... Okay, next question, kapatid na Max. Oh. So, sa madaling salita, kapatid na Max, walang mababasa na walang iniutos sa mga Kristiyano sa pag-iikapo. Wala kang mababasa na letra por letra, verbatim, wala kang mababasa. Ito, babasahin ko liya. At katotohanan sa mga anak ni Levi ay nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Yun, no? Yung 11 angkan lang, hindi naman sinabi dun sa mga hintil na naging Kristiyano. Ang tanong ko, Mr. Moderator, objection. Proceed, bro. Proceed. Ang tanong ko, Mr. Moderator, categorical. Yung Hebreo 7:5, binasa niya paulit-ulit eh. Tinatanong ko siya, Mr. Moderator, may mababasa ba verbatim? Di yayamang mahilig siya sa mababasa. May verbatim ba, letra por letra, mababasa sa talatang ibinigay niya na hindi iniuutos sa Kristiyano ang pag-iikapo? Meron ba o wala? Okay, meron ba daw o wala, letra por letra, Bro Max? Yun ang alam ko. Letra por letra, wala. Pero yung diwa, hindi naman lahat ng sinasabi sa Biblia ay letra por letra. Si Kristo ay walang mababasang nabasa. Pero nabasa. Ganun lang yan pag wala namang mababasang Biblia. Pero may Biblia. Wala ngang millennium. Pero meron 1,000 years sa Biblia. Hindi lahat ng katotohanan ng Biblia ay verbatim Next o letra question. por letrang mababasa. Dapat matuto kang umunawa. Next question. Tutol ka ba sa sinasabi ni Kristo na dapat nga kayong magbigay ng ikapo base sa Mateo 23:23? Tinututulan mo ba si Kristo na nag-utos dito? Yes or no? Hindi ako Hindi tutol kay Kristo. Okay. Malabas naman sa ating topic. Ang usapin ay Kristiyano. Ang inuutusan naman dyan ay yung Israel o yung mga iskriba at pariseyo na mga pagpaimbabaw. At saka hindi naman yan inuutusan. Nagbibigay na nga yan ng ikapo. Time. Very strict na. Ha? Pati nga Hierba Buena. Okay.
So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Ronaldo Bragat, ang doktrina ng ikapo ay naghihintay hanggang pinag-aralan ng mga Adventista noong bagay na biblical noong 1870s. Shoutout din mga kapatid kay Jesse Flores, wala namang pinagbabawal sa talata. Shoutout din kay Reme Derecho, kahit ubusin mo Max ang basahin ang New Testament, wala kang mababasa na ipinagbawal ni Kristo ang mag-ikapo. Laglag ka ngayon dyan. Ito din kay Roderick Balmaceda, saan po mababasa na bawal magbigay ng ikapo? Ito din kay Sister Emmy Alfonso, dito din kay Feby Dalidad, kahit sa microphone ni Max ayaw makisama sa kanya. Ito din mga kapatid dito kay Migs Proy, nagmula kasi sa balakang ni Abraham yang mga turo ng ikapo, Hebrews 7 verse 5. Member Isparaguera, dapat nagkatoliko ka na lang bro Max kasi may problema ka pala sa ikapo. At shoutout din kay Anita Porcago, bro Max. Eme Alfonso, ang bawat membro may right magpaliwanag kung mayroong katanungan. Di naman pwedeng amen ng amen dahil nais ding matuto. At shoutout din kay Reme Derecho, hindi kayata nagsasamba pag nagtutulong ang mga SDA sa kapwa. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid, dito tayo sa final conclusion at unahin natin si Brother Max bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa patungkol sa ikapo na utos ng Diyos para sa Kristiyano. Your time start now, Brother Max ng SDA. Okay, gagaya po na sinabi ko. Palibasa ako yung negatibo, kaya in-exhaust ko lahat yung pagtutol sa ikapo. Pero as Seventh-day Adventist, hindi ko naman minamasama ang pag-ikapo, lalo tigit kung kusang loob. Si Abraham ay nag-ikapo, hindi naman masama. Kung kayo'y mag-ikapo, hindi masama yun. Lalo't kung yun ang inyong ipinisya ng inyong puso. Hindi ko kayo binubabawala mag-ikapo. Ang usapin dito ay yung topic, utos ba sa Kristiyano ang pag-ikapo? Diba? Ay kung kayo na may nag-ikapo, wala namang problema doon. Hindi ko po kayo binabawalan. Kaya huwag niyo kung hatulan kung ano. Sa katunayan ako kung ako na may tinatanggal dahil dito, wala naman ako magagawa. Basta ako ipatawag sa iglesia. Kaharap naman ako. Yun lang. Ngayon, sapagkat ito'y hamon ni Brother Denmar, na ako'y negatibo sa gumawa ng paksa, kaya pinatunayan ko naman na yung utos ng pag-iikapo ay hindi talaga utos sa Kristiyano. Unang-una, maraming paglabag. Tapos na yung santuario. It is finished. Kanino pa dadali ng ikapo? Diba? Malaking paglabag. Kapag binigay mo yan kung kani-kanino. Kaya kung gusto mong sumunod sa utos ng Diyos, suportahan ang gawain, yun, halimbawa ni Pablo, magbigay ang bawat isa. Huwag lang ikapo. Bukal sa puso, ang sabi, ipinasya ng puso, hindi ipinasya ng bato. Huwag niyong tasahan. Huwag niyong limitahan sa ikapo. Dagdagan niyo pa. Kaya mahina ang gawain kasi nakatingin lang doon sa ikapo. Hindi ganon. Kita niyo yung unang iglesia ang ginawa. Ipinagbili ang kanilang mga arian, inilagay sa paanan ng mga apostol. At anong ginawa ng mga apostol? Ipinamahagi sang-ayon sa pangangailangan. Kaya hindi ako tutol, hindi rin ako tutol, suportahan ang ating mga manggagawa. Bigyan ng bigyan yan. Lahat ng gumagawa, bigyan ng kotse, bigyan ng kailangan magandang buhay, maayos ang sapatos, maayos ang barong. Ay ahinti ng Diyos, ahinti ng banal na kasulatan, pababayaan mong nang lilimahid. Pakainin ng masarap. Hindi ako tutol doon. Kaya huwag niyo sabihin, ay kuri, hindi ganoon. Hindi ako nakatali sa ikapo. Kasi tapos na yun Tapos na yan. Yan ay kaakibat ng santuaryo. Finish na yun. Kapag isinama mo pa yan, sa ngayon ay nawawalang kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya nga sabi ni Kristo, ako na ang dakilang saserdote na naglilingkod at namamagitan doon sa Ama. Inalis na tayo sa sumpa ng kautusan. Yung mga paghahandog tungkol sa kasalanan ay magpapatay pa ng hayop. Wala na yun, kasabay yun. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan, nakita naman natin ang mga talata ng banal na kasulatan. Ang utos, yung utos na ng pag-iikapo,
ay nagsimula doon sa santuario noong merong naglilingkod na saserdote. Kaya nung matapos ang santuario, wala na rin ang saserdote, siyempre tapos na rin yung pag-iikapo. Makikita nyo, walang referensya sa Biblia na iniutos pa sa mga Kristiyano yung pag-iikapo. Bagkus ang iniutos ni Pablo ay magbigay ang bawat isa sang-ayon sa ipinisya ng puso. Huwag mabigat sa dibdib sapagkat dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya anong sabi ni Kristo? Doon sa mga maliligtas sa kanyang kanan, hali kayo, manahin ninyo ang kahariang ibinigay ng Diyos sa inyo mula pa ng lalangin ng sanlibutan. Sabi ng mga tao, bakit kami magmamana niyan? Sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y naging tagaibang lupa, ako'y inyong pinatuloy. Nabilanggo, ako'y dinalaw. Nagkasakit, ako'y inyong ginamot, pinagaling. Sabi naman ng mga tao, kailan ka namin nakitang ganyan, Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ginawa ninyo sa maliliit na mga ito, ay sa akin ninyo ginawa. Yun ang mayroong pangako. Ikaw ay gumawa sa Panginoon, ibigay mo ang iyong ari-arian sa ikabubuti ng iyong kapwa. Kawang gawa, charity. Ang tunay na relihiyon ay alin? Tulungan ang mga nangangailangan. At ang sabi na Panginoon ang mayroong pangako, mamanahin ninyo ang kahariang inihanda ng Diyos mula pa nung lalangin ng sanlibutan. Wala namang sinabi sa bagong tipan. O kahit si Kristo, halika kayo, manahin ninyo ang kaharian ng langit sapagkat kayo tapat sa ikapo. Walang ganun. Meron pang ang nagtuturo. Kapag ikaw niya hindi nagbigay ng exact. Anong sabi? You are considered na hindi ka nag-tithe. Aba, ay kailangan pala ako kumuha pa ng CPA para sakto. Time. Pati yung binigay na gulay, tsinelas, pamasahe, ikapuan ko. Time. Tayo magkakasala doon. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na utos ng Diyos na mag-ikapo para sa mga Kristiyano. Brother Danmar, your time start now. Okay. Yan. Magandang gabi sa inyo lahat muli mga kapatid, mga kaibigan. No? Marahil ay may nagtatanong, bakit may Adventist tayong kadebate? Mga kapatid, hindi na po ito bago. Hindi po pala masama kay Brother Max ang mag-ikapo. At hindi rin siya tutol kay Kristo na dapat magbigay ng ikapo. At atin ding napatunayan mga kapatid na wala siyang naibigay na talata na huwag magbigay ng ikapo ang mga Kristiyano. No? Bagkos ang ginawa niya, mga kapatid, siya'y nag-iiyak dito kung saan napupunta ang ikapo. Hindi problema ang ikapo. Mahina ang gawain ng ating iglesia nang dahil sa katulad nito. Yung hindi nagbibigay ng ikapo. Bakit may ikadebate tayong Adventist? Ano ang sabi ng Biblia patungkol sa bagay na yan? Ang sabi ng Biblia sa 2 Pedro 2:1, ngunit magkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. Ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itakwil nila maging ang Panginoon na tumubo sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Yan sabi ni Apostol Pedro. Sa 2 Pedro 2:1. Sa madaling salita, may mga huwad na propeta, huwad na guro na nais manira sa ating pananampalataya bagaman nandito sa iglesyang ito. Ano nga ang sabi ni Ellen White? There are evils inside this church. Napakaraming mga demonyo
sa iglesyang ito hanggang sa dulo ng panahon. May mga dala ng sulo na galing sa impyerno tumatayo sa pulpito. Yung mga ganyang tagapagturo, kaya humihina ang gawain dahil nanlilibak sa mga pastor. Walang ibang ginawa kundi manuya sa mga pastor kung saan dinadala ang ikapo. Kaya mahina ang gawain. Ngayon, hindi niya po natibag yung ating nilatag kanina. No? Yung ating dalawang poste, hindi niya natibag. No? Ngayon, bilang pakiusap ko kay Ito kapatid ko. Pakinggan mo kahit hindi na lang ako. Kahit si Ellen White na lang. Ano ang sabi ni Ellen White? Ang sabi ni Ellen White, the Lord calls for His tithe to given to His treasury. Saan ibibigay, Brother Max? Sabi dito sa Malakias 3:10, sa aking bahay. Ano ba yung bahay ng Diyos? Yung Diyos, ang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ano yan? Ang Seventh-day Adventist. Kaya bilang mga Adventist, sabi sa Review and Herald, February 7, 1957, we have followed this principle in respect to tithing. We had set apart the tithe as the Lord's and take it to the storehouse of the Lord, the church. Si Ellen White mismo nagsabi, dapat magbigay ng ikapo. Ang Adventist ba, Kristiyano? Tayo magbigay ng ikapo? Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang ating debate between Seventh-day Adventist and Seventh-day Adventist, mga kapatid, sa katauhan ni Brother Denmar and Brother Mac. So before natin i-end ang ating live, gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng halos 50 live viewers ngayong gabi na ito at 200 plus live comments. Nahin natin si Brother Denmar. Bro, pasalamat ka muna, bro. Unang-una, maraming salamat sa ating Panginoon na nag-iisang Diyos sa walang hanggan at makapangyarihan at puno ng pag-ibig. Ang tatlong makapangyarihan at three heavenly powers. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Sa kanila lahat ng kapurihan, kalwalhatian at kadakilaan sapagkat sa kanila po nanggaling sa ating isang Diyos ang karunungang ito at hindi po sa inyo pong maliit na lingkod. Ang inyo pong abang alipin ng Panginoon, Brother Denmar Santiago, ay nagpapasalamat din sa bumubuo ng Advent Biblical International Ministry sa pangunguna ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at yung aking partner, Brother Fernando B. Camacho Jr., ang aking riding in tandem sa mga gawaing apologetics na laging naka-lipstick. At gayon din sa bumubuo sa 3A Media at sa Adventist Faith Defender sa TikTok. Yan. At pinapasalamatan natin siyempre ang ating kapatid na Max. Maraming salamat, kapatid. Dito lang tayo sa debate banggaan. Pero sa pagdating sa pananampalatayang Adventist, kaya tayo may ganito, kapatid, dahil ito'y pag-ibig ko sa iyo. At maraming salamat, Brother Rasya. Ikaw ay talagang pambansang moderator. Hindi ka bias, kaya tinitira na Katoliko lagi, At yun, special nating pinapasalamatan si Brother Robin, si Engineer Robin. At siyempre, mga kapatid, sa darating na Sabado, nandito tayo sa Sukat, Muntinlupa SDA Church. Diyan po tayo naimbitahan na
magsalita sa ating ikalawang serbisyo, mga kapatid. No, ang inyong pong maliit na lingkod ay iikot sa Metro Manila ng buong Nobyembre at Disyembre. At sa susunod na taon na po tayo tatanggap ng pagliliman. No, pasensya na ho kayo sa aking mga natatanggihan sa ngayon, mga kapatid. No, muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Patuloy kayo sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, kayo mag-Adventist na dahil malapit na magsarado ang pintuan ng awa. No, God bless sa ating lahat. Brother Max, God bless you. Gawin din kay Brother Rasha at sa lahat ng ating mga nanonood. Okay, at syempre, dito kay Brother Max, pasalamat din. Okay, unang-una po, maraming salamat, Brother Rasha, sa iyong magandang pamamagitan na pag-moderator. Sabi nga'y pambansang moderator. Salamat din sa aking katunggali o kadiskasyon, katalakayan, Brother Denmar. Patulad na sinabi mo, argumento lang. Wala naman tayong personalan. Iwasan na yung mga trash talk kasi focus lang sa argumento para maging malinaw yung usapin. Salamat din sa mga kapatid na nakakaunawa sa akin, sa mga naniniwala, at doon naman sa mga baser ay salamat din. Ganyan lang yan eh. Naway tayo patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at tayo makaabot dun sa katotohanan. Buksan ang isipan sapagkat manalangin sa banal na Espiritu at ang banal na Espiritu magpapaunawa sa atin ng katotohanan at yung katotohanan ng siyang magpapalaya sa atin. Huwag sarahan ng isip, kundi bagkus ay sikaping lubos na maunawaan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa tamang konteksto, ayon sa tamang paliwanag, ayon sa tamang essence. Kasi maliligaw tayo dito kung hindi natin unawain ng ayon sa turo at aral ng banal na Espiritu. So, yun lang po ang aking banalangin. Sana saan man kayo naroroon ay ang pagpapala, ang pag-iingat ng Diyos ang palaging sumatin. At ang kanyang pakikisama at ang pamamatnubay ng banal na Espiritu ang ating maranasan. Ngayon at magpakailanman sa pangalan po ni Jesus. Okay, Rasha TV, gusto na magpasalamat mga kapatid sa ating nanonood, at kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at yung aking Facebook, Rasha Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. Paki-follow na din ang dalawang ito dahil meron din sila mga content sa kanilang mga profile mga kapatid. So please follow my TikTok 10 TV Rasha mga kapatid, at yung ang aking Facebook nga Rasha Vista, you can follow me. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You made